Buena Paus Pilosio Atem Testos. Ready? Sing. Buena Paus Pilosio Atem Testos. When you are reaching all His laws, count your many blessings and live one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings and live one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Heaven come forgive you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Panalangin po ulit tayo. Dakilang Diyos, mga Panginoon sa lahat. Panginoon, salamat po, kami po ay nag-abangan para sa mga panalangin kung unang araw sa linggo. At papatuloy po ang abangan po ito susunod po unang araw sa linggo. Panginoon, ito pong abangan po ito ay magamit po sa pagpapalago sa Iglesia at sa pangangailangan po ng mga kapatid sa Iglesia. Panginoon, kayo na pong bahala po sa amin, Panginoon, lalo po sa pag-uwi po namin sa tahanan. Ay gabayan niyo po kami na maingat, lalo na rin po sa panabuhay po namin na kayo na pong bahala, na ingatan niyo po kami at gabayan sa lahat po ng mga panghanap buhay, at lalo na po kami, kung may pupuntahan po kami na importante, ay kayo na pong bahala sa lahat-lahat para po sa pagbubuti namin sa isa't isa. Panginoon, kaya na pong bahala sa pangangailangan po namin, lalo po sa pagkain, lalo po sa pangangailangan. At kaya na po rin ang bahala na sa lahat ng mga dito po sa baba ng salibutan ay importante po ang pananampalataya sa harapan ninyo at gumawa ng kabutihan mula po sa inyo, lalo rin po sa kapwa. Panginoon, mahal na mahal po kayo namin at lalo po panatagan po namin ang pananampalataya sa aming puso at kayo po kung bahala sa lahat. Ito pong sagot niya dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus ng aming tagapagligtas. Ngayon po at ang pagayan. Amen. Meron po kayong mga katanungan, pagliliwanag sa ating pag-aaral. Meron pagliliwanag, yes po. Kasi Brad, sa Bible, sa sulat ng mga Greek, bakit yung iba ay nawala? Yung iba ay pinagawa sila? Unang-pangunahin po, bakit po nawala yung mga autographs ay nagkaroon po ng persecution yung mga unang Christian, yung mga unang pa lang ng mga early Christians, lalo na po ng mga Roman, nakasaanin po yung mga sipi ng mga manuscript o yung mga kasulatan ng mga Kristiyano ay Korintus at ito po ay siguro.
Kagaya po, halimbawa, kung kayo po pupunta sa Middle East, may dala po kayong Bible, yung Bible na ako kumarang dadalhin ay kukunin at sisirain ng mga authorities. So, ganun kasimple lang po yun. Kaya po sila nawala. So, meron naman ibang mga Kristiyano na kung saan na naging matatag sa kanilang pananampalataya. So, itinago po nila yung kanilang mga display po, sipin ng kanilang mga kasilatan. At yun po yung nag-survive, at yun po ay sinipi at kinopya, at ito po ang ito po ay dumami na dumami. Ibig sabihin pala, Brad, karamihan ng nilarang ng Panginoon tao ay naging galit sa salita ng Diyos. So, nung parang po na yun, talaga maraming galit sa salita ng Diyos. At sa panahon po natin ngayon, marami rin pong galit sa salita ng Diyos. Sino-sino po yung mga galit sa salita ng Diyos? Na hindi po natin nalalaman at sila yung galit. Yung mga denominasyon. Pagkat sila ay walang paggalaw sa layunin at yung tinatawag na tunay na sinasabi ng banal na kasulatan. So, tatayo natin, itatayo natin yung sarili nating kalooban. Diba? Minsan po kasi pagbasa po natin ng Biblia, pag kami po mga gumagawa po ng paksa, humahanap po kami ng translation na tutugma at gumagamit ng salita na tumutugma sa aming kaisipan. No, yun po ay isang maling paraan. No, hanapin po namin, magtuturo kami, ay ito yung gusto kong salita gamitin. So hanap ako ng translation, yun ang sinasabi, at yun ang gagamitin ko. So yun po ay isang maling paraan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Na kung saan kinakailangan po natin hanapin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Kung ano yung sinasabi ng kasulatan, yun ang susundin po natin. At hindi po natin pinasusunod ng Biblia ayon sa ating kaisipan. At ang karamihan gumagamit po niya, yung pong INC, yung MCGI, yun po ang kanilang mga estilo. Pero pa? Katulad ng mga Muslim, gumawa sila ng kanilang Bible. Ang babuyin nila si Allah. Ano ba si Allah? Tao? Tayo po ay sa pag-aaral po ng mga historia, yung pong Allah, ito po ay pangalan ng isang Diyos, Diyosan. Diyos ang mas Diyosan. Pero pag sinabi po natin yung Allah nila, Jesus Diyosan, pinagalit din sila. Kung paano po nila tinatalaw ang ating Diyos, ang ating Panginoon Kristo ng tao at hindi Diyos, so ganun po natin tinatawag. Wala pong comparison between the Quran and the Bible, wala pong comparison. So, because sapagkat definitely po ang Quran ay hindi po salita ng Diyos. At ang Diyos na itinuturo ng Quran ay hindi po Diyos ng Biblia. Simple, gano'n lang po kasi. gumawa sila ng kanilang Bible. Hindi po Bible. Yes po. Meron po ba kayong may bibigay na an illustration or example na sa specific na Bible verse na dumaan dun po sa scribal error or sa textual criticism? Yun na yung sa binigay ko yung binatay natin kanina, yung 1 Timothy chapter 3 verse 16. Yung God who manifested in flesh and who manifested in flesh. Yung spelling na, halimbawa, yung example na no, now, Marami po, marami. kahit po isang verse lang po na example, para po mas maging makatotohanan lang po sa aming mga nakikinig. Okay. Scribal error. Meron po dito sa flat na hindi ko lang kung makikita ko. Kung tawagin po yun ay letter droppings. Magkakaroon po ng dropping. Kahit example lang. So mukhang di ako mapagbibigay sa inyo ng sample ngayon sa susunod na ano po, bibigyan ko po kayo ng sample. So hindi pa ako magbibigay ng sample sapagkat napakarami po. Kahit isa lang. So hahanap Titignan lang natin. ako ng talata ng Biblia. Apo, kahit isa lang po. Okay. Para lang po makatotohanan na dumaan siya sa scribal error or criticism. Thank you po. Bigay tayo ng sample, wala rin yung Bible na ako eh.